Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Madam Angge. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang sitwasyong pangwika sa edukasyon at pamahalaan. Handa na ba kayong sumama sa akin sa paglalakbay sa masalimuot ngunit kaakit-akit na daigdig ng asignaturang Pilipino? Hindi na natin kailangan maghintay. Ilabas na ang inyong notebook at ballpen at magtulungan tayo sa paglalakad ng masusing pag-aaral. Siguradong marami tayong matututunan sa pagtatambay natin ngayong araw. Tara na at simulan natin ang masasayang paglalakbay sa mundo ng Pilipino. Ayon nga sa Artikulo 4, Seksyon 7 na ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino at hanggang walang ibang itinatadhana ang batas Ingles. Kaya naman makikita natin sa kaliwat kanan ang paggamit ng wikang Pilipino at Ingles. Dala na rin ang pagbabago ng ating panahong sumasabay ang pagbabago ng wika at dala na rin ang sitwasyong pangangailangan ng taong gumagamit. Ating alamin ang sitwasyong pangwika sa edukasyon. Nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ipinatupad ang Executive Order 210. Ito ay nagtatakda sa wikang Ingles bilang pangalawang wika sa pagtuturo sa mga pribado at publikong paaralan. Nilalayo ng kautosang ito na paunlarin pa ang kasanayan ng mga estudyanteng Pilipino sa wikang Ingles. Sa pagtungtong ng mga mag-aaral sa baitang isa ay ituturo sa kanila ay Ingles bilang ikalawang wika. Pagdating naman nila ng baitang tatlo ay Ingles naman ang pangunahing wikang gagamitin sa pagtuturo ng matematika at may kinalaman sa asignaturang agham at kalusugan. Ayon sa itinadhana ng K-12 Basic Education Curriculum sa mababang paaralan, K-12 hanggang Grade 3 ay unang wika ang kanilang gagamitin bilang medium ng pagtuturo at bilang hiwalay na asignatura. Sa mataas na antas na mananatiling bilingual kung saan ang wikang Ingles at Pilipino ang gagamiting pangturo. Sa kabilang banda, sa bagong curriculum na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno C. Aquino III sa Mother Tongue-Based Multilingual Education or MTB or MLE, ang mother tongue o unang wika ng mga mag-aaral ay naging opisyal na wikang panturo mula kinder hanggang grade 3 sa mga paaralang pampubliko at pribado man. Binigyang diin ni dating kalihim Armen Luistro na ang paggamit ng wikang ginagamit din sa tahanan sa mga unang baitang ng pag-aaral ay makatutulong upang mapaunlad ang wika at kaisipan ng mga mag-aaral. Dahil sa bagong kurikulum, binago rin ang asignaturang itinadhana ng CHED mula sa dating 60 units na kurso sa General Education Curriculum or GEC. Ginawa itong 36 units na lamang at inalis na rin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Ang pagsunod sa mga pamantayan ay inilalabas ng DepEd, CHED at ng KWF. Atin namang alamin ang sitwasyong pangwika sa pamahalaan. Sa bisa ng Batas Tagapaganap bilang 335 Seryeng 1988 na nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na magsasagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magagamit ang Pilipino sa opisyal ng mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya upang maging malawak ang paggamit ng wika sa iba't ibang antas at sangay ng pamahalaan. Ito ang malaking kontribusyon ni dating Pangulong Corazon Aquino sa pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa pamahalaan at sinundan ito ng kanyang anak na si dating Pangulong Noynoy Aquino III sa pagsasabi sa kanyang SONA na gamiting opisyal sa lahat ng pulong ang wikang Pilipino para maintindihan ng mga ordinaryong mamayan ng ating bansa. Ang wikang
ang wikang Pilipino bilang opisyal na wika ng Pilipinas ay gagamitin sa mga dokumento ng pamahalaan, gagamitin din sa mga talakayan, diskurso sa loob ng ating bansa at opisyal na pagdinig sa pamahalaan. Gumagamit din ng Ingles kung ang pag-uusapan naman ay mga teknikal na usapin. Nagkakaroon ng pagpapalitan ng Ingles at Pilipino kung may terminong mahirap tumbasan sa wikang Pilipino. Muli, ito si Madam Angge na nagsasabing kung ayaw mo maghirap, ikaw ay magsumikap. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Paalam!